Okay mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? At ngayon, napunta ka sa video na ito dahil naghahanap ka ng trabaho. At ito sa Foodpanda mga kaibigan, i-share ko sa inyo lahat na ito kung paano yung salary natin sa Foodpanda, paano mag-apply, ano yung mga requirements sa Foodpanda, at ano yung trabaho dito sa Foodpanda. Unang-una ako isang Foodpanda rider, almost 6 years na po akong Foodpanda rider mga kaibigan, simula pa nung nag-umpisa ng pandemic. So ngayon, maraming nagtatanong sa Facebook page, maraming nagtatanong sa YouTube channel natin na paano ba mag-apply ka Foodpanda para sigurado po na makakapasok doon sa Foodpanda. So, alam niyo mga kaibigan, marami nag-apply doon sa Foodpanda pero hindi pinalad na makapasok dahil kulang-kulang at saka maling-mali yung mga requirements nila. At once na ma-reject na kayo sa application nyo, ay hindi na kayo makakapag-apply uli dahil sinasabi ng system na parang magkakilala na po tayo. So, ngayon mga kaibigan, isang business lang applyan na ito at kailangan lahat ng mga requirements mo ay tama, hindi expire, at sakto yung pagkakuha mga kaibigan. So, unang-una, ano ba ang requirements sa Foodpanda? Yung sa Foodpanda requirements mga kaibigan ay kagaya din ng mga requirements kung ikaw mag-apply ng trabaho sa ibang lugar at saka itong mga trabaho na medyo mataas yung salary mga kaibigan. Unang-una, kailangan dito ng TIN ID at saka TIN number. So, kailangan mayroon kang TIN number at saka proof of TIN or any papers from BIR na proof of TIN na sa'yo talaga yung TIN number na yan. So, pangalawa mga kaibigan, so kailangan kang meron kang two valid ID or for example, itong driver license at saka isang government issued ID mga kaibigan. At kailangan naman talaga dito natin sa Foodpanda yung driver license dahil yan yung gagamitin natin pag-deliver ng pagkain. Yung nakamotor po tayo at kailangan meron tayong driver license na professional po mga kaibigan. So kung non-pro yung driver license mo, pwede ka pa rin mag-apply mga kaibigan pero piliin mo yung bike rate mga kaibigan at pwede ka nang mag-upgrade tuwing makakapasok ka na ito sa Foodpanda. So, pang-apat na requirements mga kaibigan ay itong NBI. So, meron nagtatanong na pwede ba police at saka NBI. So, pwede yung police clearance ng mga kaibigan. Pero advice ko na maganda NBI na lang yung kukunin nyo para tuloy-tuloy na at saka yan yung pinaka-standard po mga kaibigan na mag-apply tayo ng trabaho is NBI. So, nang kumuha tayo ng police clearance, saka kukuha tayo ng NBI. So, ngayon mga kaibigan, so kailangan mo din na meron kang motor na ipipresenta mo kay Foodpanda. So, yung motor na ipipresenta mo kay Foodpanda, preferred natin mga kaibigan na talaga nakapangalan talaga sa atin. Pero para pag wala tayong motor na nakapangalan sa atin, so pwede kang mag-apply na lang muna ng bike mga kaibigan para sure na makakapasok ka sa Foodpanda at pag ikaw ay makakapasok na sa Foodpanda kahit bike route yung ina-applyan mo, kahit bike ang ginagamit mo, so pwede ka din mag-upgrade mga kaibigan at mag-down ng sarili mong motor sa mga kumpanya na nagbibenta ng motor. So sigurado ka naman makakabayad dito sa Foodpanda dahil sa Foodpanda malaki yung kinikita mo pag ikaw ay matyaga lang po nga mabibiyahe. So magkano ba, paano ba yung salary dito sa Foodpanda? So sa akin mga kaibigan na experience ko sa halos 6 years ako dito sa Foodpanda. So, kung ikaw ay makaka-duty ng 8 hours at medyo malakas yung booking mga kaibigan, so hindi bababa sa 1,000 per day yung kinikita mo dito sa Foodpanda. So, pero kung abot ka ng 12 hours, so medyo mataas talaga yung kinikita mo dito sa Foodpanda. So, deduct pa doon yung gasolina na I think 150 to 200 pesos per day. So, sa amin mga kaibigan dito sa aking ginudutihan as a Foodpanda rider, so I think mga 250 yung pinakamataas na naubos ko. Pero sa 250 na yan mga kaibigan, nasa 1,600 na yung kinikita natin. Naubos natin yung 250 na yan na gasolina. So marami din mga paraan na kumikita tayo dito sa Foodpanda mga kaibigan. Itong mga tip galing sa customer. So yung mga customer natin na inalagaan talaga natin, tapos kinikare natin yung kanilang pagkain, iingatan natin yung kanilang pagkain, hindi natatapon. So magbigay yan ng tip mga kaibigan, yung itong mga ah, mga sukli, so minsan hindi na nila hiningi mga kaibigan. So dagdag na din yun sa kinikita natin araw-araw dun sa Foodpanda pang pagkain. At saka meron pang bigay si Foodpanda mga kaibigan, libre po tayo ng isang kainan, 60 pesos.
kung ikaw ay nakakaabot ng 15 delivery sa loob ng isang araw. So, yan mga kaibigan, yan yung mga proseso kung paano mag-apply doon sa Foodpanda. So, prepared mga kaibigan, advice ko din sa inyo na yung pagkuha ng mga requirements nyo ay picture lang po talaga ng cellphone. Hindi, wag nyo pong ipa-scan. Dahil pag scan document mga kaibigan, minsan ay hindi tatanggapin ng system ng Foodpanda ng system mga kaibigan. So kailangan picture lang talaga at saka malinaw pagkakuha yung picture nyo sa inyong mga requirements. At mga kaibigan, saan ba mag-apply sa Foodpanda? Sa baba sa comment section, ilagay ko yung link ko mga kaibigan, link na referral. So anong ibig sabihin nito mga kaibigan? Na referral galing sa akin, isang matitinong rider sa Foodpanda na i-refer kayo para mas madali kayong makakapasok. So, dito mga comment section mga kaibigan, ilagay ko yung link, yung kulay blue. So, i-click nyo na lang at saka mag-submit na kayo ng requirements nyo dito sa Foodpanda mga kaibigan. So, i-download mo yung video na ito para sa baba, makikita nyo yung link mga kaibigan, hindi nyo makalimutan. So, pag makahanap na kayo ng requirements, i-click niyo mga kaibigan para mag-apply na kayo doon sa Foodpanda. So malaki yung kinikita natin sa Foodpanda para sa akin lang kumpara po sa pagtatrabaho tayo bilang isang minimum wage earner dito sa Pilipinas mga kaibigan. So yung mga kasamahan natin nagbibiyahe, yung iba mga teacher, yung iba nag-apply pa lang ng police, nag-apply pa lang sa government na national government na trabaho, police, fire, lahat ng mga ina-apply na yan. So, tuwing sila ay nakakapasok mga kaibigan, akalain nyo na tuwing Sunday at saka Saturday ay magsasadlayin pa din sila na papasok dito sa Foodpanda na bibiyahe dito sa Foodpanda. So, kung mayroon pa kayong mga tanong mga kaibigan, pwede kayong mag-comment sa comment section natin para masagot natin at magawa natin ng video itong mga katanungan at mabigyan natin ng sagot yung mga katanungan nyo. Ride safe po kayong lahat at sana makakapasok kayo sa Foodpanda mga kaibigan. At shalom po sa inyong lahat. Shalom.